Sunod-sunod na naglalabasan sa iba't ibang social media pages ang mga posts ukol sa nagdaang issue sa pagitan nina Vice Ganda at Jessica Soho. Matatanda ang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kapamilya comedian at award-winning journalist dahil sa naging biro ni Vice sa isa sa kanyang concert noong 2013. Paano kasi ay naging tampok si Jessica ng joke ni Vice patungkol sa maselang bagay? Agad naman itong pinalagan ni Jessica at sinabing hindi magandang gawing katatawanan ang hindi magandang pinagdaanan ng iba. Nag-reach out naman noon si Vice sa batikang mamamahayag para humingi ng tawad. At sa latest episode ng Showbiz vlog ni Ogie Jazz na Showbiz Update na in-upload nitong Miyerkules, April 26, ibinahagi niya ang napapansin niyang muling pag-ungkat ng issue na matagal nang natapos. Ayon sa kanila mula noong makatuntong si Vice Ganda at ang Showtime sa bakuran ng GMA7 ay doon na naglabasan ulit ang issue. Marahil ay marami sa mga netizens ang nag-aabang kung magkakaharap nga ba ang dalawa gayong nasa magkasama na sila sa iisang network. Buhat ng magkaroon ng partnership sa pagitan ng Kapamilya at Kapuso Network, ay marami na ang nag-aabang kung ipi-feature nga ba ng award-winning journalist ang komedyante sa kanyang show. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa namang pahayag si Jessica kung handa na itong makaharap si Vice. Iba naman ang naging opinyon dito ni Christy Fermin. At ito, alam po namin marami na naman magiging aktibo sa pambabas ngayon dahil alam naman po natin talaga na hindi pa rin natatanggap ni Jessica Soho ang panghihingi ng sorry ni Vice Ganda. Romel, unahin mo. Nako, eto naman. Naglalabasan na naman ang mga lumang video 2013 nangyari ito, di ba? Eto na, naglalabasan na nagiging sariwa na naman sa ating lahat kung paano nilabastangan ni Vice Ganda si Miss Jessica Soho sa kanyang palabas sa concert sa Araneta Coliseum. Kaya dito na naman nagmumula lahat-lahat. Diba? Meron na naman pong binabalikan ng ating mga kababayan. 11 taon na po ang nakararaan mula ng bastusin nitong si Vice Ganda, si Jessica Soho sa Araneta Coliseum concert niya. Pero hindi po kasi agad-agad yon makakalimutan. Kaya ngayon, sa paglipat nila sa GMA, tinangka po ni Vice na humingi ng sorry kaya Jessica Soho, pero hindi tinanggap ni Jessica ang panghihingi niya ng paumanhin. Pwede po nating sabihin na ang tagal-tagal na nun, bakit naman kasi hindi pa mapatawad ni Jessica si Vice Ganda. Iba po kasi yung level ng ginawang paglapastangan sa kanyang pangalan. Hindi naman po yung pagiging host niya. Hindi naman sinabing ang hina-hina namang host nito sa kanyang KMJS. Nako, parang pakitang tao lang naman ang pagiging host niya at mabait sa kanyang mga tinatrato doon sa sa kanyang show. Hindi po personal po niyang pagkatao ang talagang sinaktan ni Vice Ganda. At kahit po siguro tayo ang lapastanganin ng ganong katindi, hindi natin agad-agad mapapatawad yung taong lumapastangan sa atin, di ba? Isipin mo naman, yung issue pa na napaka-sensitibo kung tutuusin, yung pa ang ginamit na pampatawa ni Vice Ganda laban kay Jessica Soho. Hindi po yun ganun ka-simple. Kaya kung hindi man matanggap ni Jessica, ang kanyang panghihingi ng tawad ngayon, mauunawaan po natin yan. Si Jessica pa naman, mismong mga production people niya na dati ko rin kasama sa mga programa, ang nagsasabi na kapag meron silang kinukunan sa ibang bansa, napaka-asikaso sa kanila ni Jessica. Bago matulog, chine-check ang kanyang mga production people kung maayos ba, lalo na ang mga cameramen. Inaano niya talaga kung nagsikain na ba, maayos ba ang kanilang kalagayan bago siya magpahinga. Ganon siyang tumrato ng kanyang mga katrabaho. Mahal na mahal siya. Di ba? Kaya yun ang Jessica Soho. Di ba? Oo, totoo yan. At eto, ang sabi ni Juris, wow si Juris dito natin makikita ang kahalagahan ng edukasyon, mga core values ng isang tao, at ang pamamaraan ng pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Simply put, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Way to go, Miss Jessica Soho. At totoo naman ito talaga, di ba? Hindi ganun kadaling makalimutan. Ang minsan isang panahon ay inilagay tayo sa sentro ng katatawanan ng isang tao na hanggang ngayon ay lumalatay sa ating pagkatao.
Yun lang yun, di ba? Correct. Sabi ni Tita Nene Olanda, hindi natin masisisi si Jessica Soho. Grabe naman kasi ang kabastusan sa kanya ni Vice Ganda. Salamat po. At sabi ni Miss Nags, Jessica Soho is a multi-awarded journalist tapos kabastusin lang ng isang ewan. She has no reason to stoop down to Vice level. Yun lang. Thank you, Snags. Mag-ingat ka mabuti. Hindi naman po kasi simpleng bagay lang ang ginawa ni Vice kay Miss Jessica. To the highest level, ang pamamahiya, may personalan po. Sabi ni Marichu Formacion Espiritu. At sabi ni Lara May Abrigo, saka naman po, Nay, Miss Jessica Soho na po siya para gamitin siyang katatawanan. Isa sa mga respetado at iginagalang sa industriya. Hindi man lang pinag-isipan ng joke, may mabira lang po kasi. Hay, sabi ni Lara May Abrigo. Kaya, ang sakit nun, sobra yun, latay yun. Kaya po pala nag-uumpisa na naman pumasok ang mga kampon sa YouTube dahil sa chuchu ang topic. Alam na this, may taga-monitor pa siya. Alam mo, Dan Clavesillas, okay lang na maging presente sila, maging visible sila sa anuman, pero sana sa kanilang pagtatanggol ay maisip din nila kung ano ang tama at mali. At kung silang binastos, kung kakayanin ba nilang patawarin agad-agad anong bastos sa kanila. Ganun lang, di ba? Correct. At eto pa, sabi ni Boycie, hindi naman sincere ang pag-sorry ni Yoka ba? At saka siyempre, hindi malilimutan ni Miss Jessica yun. Buong pagkatao na niya ang nilapastangan at saka mamili siya ng taong bibiruin niya. Nakakuha siya ng katagpo niya, sabi ni Boycie Karagay. Okay, totoo yan. At alam mo talaga, may kalapat tayo eh. Lahat tayo, meron tayong katapat. Minsan isang panahon matatagpuan natin ang tao na yon, di ba? Naay, at patunay din po na hindi puro breakups lang ang artista, may natutuloy din patungo sa altar. May God bless their union. Tama, wating-wating para ito kana Non-Rev at kay Angeline Quinto. Yun naman. Hay nako, sabi uli ni John, dapat lang talaga na magtagal na hindi patawarin nitong si Jessica Soho, si Vice Ganda. Dapat matuto talaga siyang tumingin sa tao kung sino ang pwede niya apihin at kung sino ang dapat niyang irespeto. Tama na ang mga sorry na bibiglang ang nagsasalita at hindi naman ang puso. Ayan. Sobrang foul ang joke na yon. At ang mas masakit pa, ipinikita pa sa screen na nagtatawanan ang mga big boss sa patawang hindi nakakatawa. Love you po, sabi ni Philip Villanueva. Totoo yan, di ba? Eh ngayon nga, issue yan eh. Oh, di ba? Bakit ba galit na galit si First Lady kaya VP Sara Duterte? Hindi pa ang sabi niya, nung sabihin ng dating Pangulo na bangag ang presidente natin ngayon, tumarawa pa raw si VP Sara. Kaya yung mga ganyang aktwasyon, naku, dapat po ay iniingatan yan. Binastos na nga si Jessica Soho, pinagtawanan nyo pa. Ganun lang yun. Diba? Okay. Mainam na ring dead man na lang si Miss Jessica Soho sa panghingi ng sorry ni Vice kaysa bumaba siya sa level ni Visceral na palengkera. Sabi ni Eddie Letada. Ayan. Tita, alam mo naman si Vice Ganda, naging bida lang siya, bale, makapagbastos at si Jessica pa. Sabi ni Tita Nene Olanday. Talagang kailangan talaga. Nay, a big part who we are today is based on what happened to us in our childhood. Ipinanganak na ganyang kabastos si Vice. Nasa dugo na yan ni Kabayo. Vice pala. Sabi ni Wating-Wating ng London. Ano to? Kakambal na ng kanyang inunan. At paninindigan ko yon. Kahit saan kami makarating, kakambal na ng kanyang inunan ang kanyang ugali na walang kapinuhan. Yun lang yon. Okay. At sabi ni Lulu Malig, Nanay, nakahabol po ako ngayon sa CFM, nakakalungkot lang po na pareho pa silang Taga-La Union. Oo, Ilocano si Jessica eh, di ba? Taga-La Union, parehong Ilocano. Ay, kasiguro ni Uray Awanin, no si Kalaeng, sabi siguro ni... Uray Awawan, di ba? Di ba? Ganun na. Uray Awawan. Uray Awan, no kasta Jay Laeng. Parang gano'n. Ay, nako. Money is all that matters po sa mga kampo na yan, Nay. Kaya po bulag sila kahit alam nilang mali ang ginagawa ng amo nila. Ayos lang, welcome pa rin kayo, dagdag viewers kayo. Huwag kayong mag-alala, di apektado sila, Nanay, sa inyo. Naku, hindi. Ayan, si Ira Lia, ganun din.
Nay, time heals all wounds. Hindi pa po siguro to ang panahon para magkaayos sila. Darating yung tamang panahon sa kanilang dalawa. Tama naman yon. Huwag naman natin sabihin na habang buhay yan.